Welcome back sa House at Your Service. Ngayon naman, pag-usapan natin ang layunin at saklaw ng napapanahong panukalang batas ngayong 20th Congress, inihain ng House Bill 0016 o ang Act Enhancing the Discount on the Purchase of Goods and Services of Senior Citizens and Persons with Disabilities. Ang detalye nitong panukalang batas na ito, panuruin po natin ito. Sa bawat pisong nadaragdag sa presyo ng isda, karne, gulay, gamot, at pamasahe, mas lalong bumibigat ang pasanin ng pamilyang Pilipino. Dahil marami sa ating mga kababayan ang kapos sa buhay, bunsod ng kakulangan sa maayos na trabaho at sapat na kita. Sa bayan ng Commonwealth, Quezon City, nakilala namin si Jomar Ilisan, isang tindero ng manok. Dating lang po kasi ako nagiging tauhan lang po. Ngayon may na po ako. Ano naman po, okay naman pa. Alos na po ako. Nasa 5 years na rin po ako. Titinda ng manok. Ayon sa kanya, kahit araw-araw man siyang magtinda ng manok, hindi pa rin sumasapat ang kanyang kita dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng iba pang bilihin. Oo, sobrang hirap po talaga. Kahit sino naman po talaga nahihirapan pag sobrang mahal ang bilihin ngayon. Ano po yung ginagawa niyo pag sobrang mahal ang bilihin? Ay, budget lang muna. Hindi naman pwede maging maluho. Budget lang pag mahal. Wala, no chase. Pag saan mura, dun lang. Kung si Jomar ay may malakas na pangangatawan, may kakayahang maghanap buhay, pero umaaray sa taas presyo ng mga bilihin, paano pa kaya ang mga senior citizen na wala ng kakayahang magtrabaho dahil sa kanilang edad at mahihinang pangangatawan? At paano naman ang ating mga kababayan na may kapansanan na mas limitado ang oportunidad para makahanap ng trabaho dahil sa kanilang kondisyon? Sa edad na 87, kahit matanda na si Nanay Magdalena, tumutulong pa rin siya sa pagbabalat ng bawang sa tuwing bumibisita siya sa tindahan ng kanyang anak. Nanay, sa edad po niyong yan, na-avail niyo pa nanay yung 20% discount para sa mga senior citizen? Ano naman po sa pakiramdam niyo kapag may discount kayo? Abay, awa naman ng Diyos yung nakatutulong naman kahit na lang konti lang, nakatutulong sa buhay. Halimbawa na, nakakuha ka ng 1,000. O makakabili ka ng bagong, makakabili ka ng sabon, makakabili ko nakuha. Sa mga paninda, kung minsan bibili ka dyan, nakaka-discount ka, 5 piso. O yun, natutuwa ka na dahil yung 5 piso mahirap hanapin ngayon. Dahil nakaka-discount ka sa mahal ng bilihin ngayon, pinakamahalaga yung makakuha ka kahit kakalahati. Samantala, para naman kay Lola Efefania Kahutay, 73 taong gulang, malaking ginhawa rin sa kanya ang 20% discount na pamasahe. Ayun na po. Ayun na. Nanay, pag ano po, kapag dito sa palengke ng Commonwealth, magkano yung pamasahe nyo pauwi? Pag 25. may discount na yon. Opo. Pero kung walang discount, 35 bata? nakakatipid naman po ba kayo kapag may discount? Opo naman. Ayan. Gano'n po kalaking tulong yun sa'yo bilang isang senior citizen? Malaking tulong na po kasi may discount ngayon. Malaking kaginhawaan din ang nakuha niyang discount sa tuwing bumibili siya ng gamot sa mga butika. May ininom kayong gamot, nanay? Opo. Maintenance. Nainom niyo po ba siya lahat? Opo. Isa sa umaga, isa sa gabi, isa sa tanghali. Ano po yung nakaramdaman po ninyo? High blood. May discount tuwing sa pharmacy kayo? Mayroon din. Kaya malaking tulong po talaga, no?
Ngunit taliwas sa karanasan ni Lola Efifania at Lola Magdalena, bihira lang kung makakuha ng diskwento sa mga bilihin si Lola Luz Biminda Aragon kahit siya ay may glaucoma at katarata sa mata. Nabibigyan ba kayo ng discount sa gamot? Bihira. Pero meron akong book na para sa mga senior na mga gamot. Pero bihira. Yung iba ayaw tumanggap. Ano po yung nararamdaman nyo kapag hindi kayo nabibigyan ng discount? Siyempre, kaming mga senior, kailangan namin may discount, tulong para sa mga senior. Pero wala akong ganun. Wala. Totoo lang. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalong nagiging mahalaga ang mga batas na naglalayong protektahan ang mga pinakamahinang sektor ng lipunan. Dahil sa mga hinaing ito, noong ika-30 ng Hunyo noong nakaraang taon, isinulong ni Representative Martin Romualdez, Representative Andrew Julian Romualdez at Representative Jude Asidre ang House Bill No. 16 sa 20th Congress. Layunin ng panukalang batas na ito na tiyakin ng 20% discount at VAT exemptions ng mga senior citizens at persons with disabilities at maaari pa rin silang makakuha ng discount kahit na nakapromo o nakasale ang ibang mga produkto sa mga establishmento. Eh kung halimbawa ganun man mangyayari, masaya ako. Kasi para sa akin yun eh. Masaya ako doon. Kung meron man. Pero sa totoo lang, sa 69 na ako, missing ko wala. May discount man, bihira pa. Yun lang. Kaya kailangan po talaga, no? Talagang kailangan namin kagaya ko, may problema ako sa mata, tulong ang hinihingi ko, tulong. Kaya masakit man sa kalooban ko, umiiyak na lang ako. Kasi wala akong mata. Unang-una, hindi ako marunong magbasa. Kasi hindi ko totoo tanda na ako, hindi ako marunong magsulat. Totoo yun. Inaamin ko yun, wala akong pinag-aralan. Kaya ang hinihingi ko lang sa gobyerno, tulong. Lalo na may kapinsanan. Totoo yan, hindi ako nagsisinungaling. Totoo yan. Nakakaiyak lang. Tinitiyak ng panukalang batas na ito ang patas at pantay na pagkilala sa mga benepisyo alinsunod sa umiiral na batas gaya ng Expanded Senior Citizen Act at Magna Carta for Persons with Disabilities. Para sa mga vulnerable sectors, ang bawat bawas o diskwento sa presyo, lalo na sa pagkain, pamasahe at gamot ay hindi lang tipid, kundi isang malaking ginhawa para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Tandaan, mahalagang alamin ng bawat panukala at batas para sa ating mga karapatan dahil ang marunong, angat sa lahat. Alam mo, Zia, itong House Bill 00016 na isinulong nila Representative Martin Romualdez, Representative Andrew Julian Romualdez at Representative Jude Asidre sa 20th Congress ay malaking tulong talaga sa mga senior citizens at sa mga persons with disability kasi kahit na may promo na yung mga tindahan, di ba? Alam naman natin yan, may mga promo yan. Hindi na mawawala ang kanilang 20% discount. Yeah, I agree, Mix, no? Tama ka dyan. Kasi dati, madalas pinagpipilian lang kung promo o senior citizen discount ang ina-avail nila sa mga pamilihan. Sa panukalang batas na ito, malinaw na karapatan nila din na hindi pwedeng alisin. At isa pa, no, Zia, isa lang yan sa mga saklaw ng panukalang batas na ito. Kung sakali mang maisabatas ito, masasabi kong malaking tulong talaga to sa mga senior citizens at sa ating mga kababayan na mga persons with disability. At syempre, Mix, no, sa mga taong may special needs at mga magulang may anak na may mga kapansanan, kahit papaano mababawasan ang kanilang iniisip, no, tungkol sa mga matataas na presyo ngayon ng mga bilihin. Oo, no. Nakikita natin yun, no, na mga senior citizens. Nakikita natin nagpo-post sa mga social media na kailan ba yung 20% discount, sigurado ba yung 20% discount, may mga, di ba, namimili-mili pa. At least ito, no, kung mapapasa na to as a law, once it goes through the process, masisigurado na yung PWDs and yung mga senior citizens natin ay talagang merong protection. Yeah, kasi tumataas talaga eh. You cannot control yung pag-spike ng mga presyo. Lalong-lalo na mga basic needs, do. Ito, mga senior citizens, yung mga kanilang maintenance, diba? Ang hirap din. So, I think ito ma-expand yung coverage, yung pagbibigay sa kanila ng
assistance, Yeah. no? Not just expanding, making sure Yeah, na nandyan. that it's Diba? Kaya tandaan, mahalagang alamin ang bawat panukala at batas para sa ating mga karapatan. Dahil lang marunong, angat sa lahat. Huwag bibitaw mga kababayan at magbabalik pa ang House at your service.